Kulang ang isang termino. Yan naman ang iginiit ni incumbent Valenzuela Mayor Wes Gatchalian sa usaping pagpapatupad ng kanyang mga plataporma. Kaya sa ilalim ng Nationalist People's Coalition, formal na rin siyang naghain ng kandidatura para sa kanyang ikalawang termino. Pangako niya ang paigtingin pa ang mga proyektong pangkalusugan, edukasyon, infrastruktura at ecotourism. Pero bukod kay Wes, papasok na rin sa politika ang kanyang kapatid at negosyanteng si Kenneth Gatchalian na tatakbo namang kinatawan ng 1st District ng lungsod. Sakaling manalo, 4 na Gatchalian na ang nasa gobyerno dahil nakaupo ngayon bilang senador si Win Gatchalian habang kalihim naman ang Department of Social Welfare and Development si Secretary Rex Gatchalian. Kamara naman ang target ngayon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa darating na eleksyon. Kasunod yan ng formal niyang paghahain ng Certificate of Candidacy bilang 1st District Representative ng Marikina. Nangunguna sa mga prioridad niya ang muling pagpapasigla ng shoe industry sa lungsod. Naghain na rin ang anak ni Senator Raffy Tulfo na si Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo para sa kanyang ikalawang termino. Kasama niyang naghain si Senator Raffy at ang ina na si ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Naghain naman ng kandidatura bilang 6th District Representative ng Angat, Bulacan ang 25 anyos na si Jad Racal. Siya ang pinakatatakbong kongresista sa Bulacan. Nagtapos sa kursong Export at Business Management si Jad. Advokasya niya na tulungan ng mga mamamayan na magkaroon daw ng pangmatagalang trabaho. Pagiging alkalde naman ng Santo Tomas, Pampanga ang tatakbuhin ng negosyante at aktor na si Raymond Ronquillo. Kilala siya bilang si Raul ng Batang Quiapo. Running mate ni Raymond ang kanyang ina na si dating Mayor Gloria Ronquillo. Naghain naman ng kandidatura sa pagkaalkalde ng Naga si dating Vice President Leni Robredo. Bukod sa mga taga-suporta, kasama rin ni Attorney Leni ang dalawa niyang anak na sina Jillian at Aika. Nilinaw ng dating vice-presidente na hindi jump-off strategy ang pagtakbo niya bilang mayor dahil wala naman daw talaga siyang plano na tumakbo sa pagkapangulo. Nais lang daw niyang maibalik ang tiwala ng mga taga-Naga sa tapat na pamamahala. Sa Comelec Pampanga naman naghain ng kanyang Certificate of Candidacy si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito na ang kanyang ikatlo at huling termino. Re-electionist si Arroyo sa pagkakongresista ng ikalawang distrito ng Pampanga. Kasama niya sa pagsusumite ng COC ang mag-inang sina Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Pangako ni Arroyo, patuloy niyang susuportahan ng Administrasyong Marcos at tutugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kababayan sa Pampanga. Sasabak na rin sa politika ang pangalawang anak ng boxer politician na si Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao. Naghain siya ng kanyang COC para sa pagkakonsehal ng General Santos City. Ang pangangailangan daw ng mga kabataan ng pangunahing tutugunan ni Michael. Tatakbo siya sa ilalim ng lokal na partidong People's Champ Movement. Ang tiyahin niyang si Lorelie Pacquiao ang incumbent mayor ng lungsod. Inaasahan din maghahain ng COC ang kanyang ama para sa pagkasenador ngayong araw. Dagsa naman ang mga taga-suporta ng kakandidatong mayor ng Davao City na si Christ the Healer founder Bishop Rod Cubos. Posibleng makatapat niya sa pagkaalkalde si former President Rodrigo Duterte at Civil Service Chairperson Carlo Nograles. Inaabangan pa kung tutuloy sa kanilang kandidatura sina Duterte at Nograles. Habang sa silang Cavite, naghain na rin ng kanyang kandidatura ang suspendidong si Mayor Kevin Anarna. Nasuspinde si Anarna dahil sa umano'y anomalya sa paggamit ng lokal na pondo. Makakatapat niya ang kanyang dating kaalyado at pansamantalang mayor na si Ted Carranza.